Okay, sa mga hindi pa alam patungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo, sinasabi pa rito sa Bible yung capital letter or capital letters ng Panginoon at Lord. Ito yan. Ito yung capital letter ng Lord. Pag capital letter ng Panginoon ay iisang Diyos. Iisang Diyos. So, basahin muna natin ang Mateo. Wait lang. Saan ba mag-umpisa? Mateo, Pahayag, Juan. Ito yung sa Mateo 22:44. Sa KJV, ang nakasulat na capital letter ay Lord. Ibig sabihin ng Lord ay Diyos. Okay? So, yung sa KJV. Pag sa Tagalog, pag binasa natin yan, hindi natin makikita ang capital letter sa Tagalog na Panginoon. Kundi capital letter lang sa first letter ng Panginoon. So, pero pag meron kang gabay ng Diyos, maintindihan mo pa rin ang ibig sabihin ng Panginoon sa first letter capital, kahit na maliit ito. Kasi sa Old Testament, ang mas maraming capital letter ang Panginoon doon. Salitang Panginoon, capital letters, at Lord, mas marami sa Old Testament na capital letter. Ibig sabihin, ang capital letter na yun ay nagpapahiwatig sa pangalan ng kataas-taasang Diyos. Okay? So, may sinabi ang Panginoong Hesus Kristo sa Juan. Teka lang ha. Sabi niya sa Juan 5. Juan 5. Juan 5. 45-47. Juan 5. Ayan. Okay. May sinasabi ang Panginoong Jesus sa Juan 5:45-47. Kasi sinabi niya doon sa mga pinuno ng Israel na ang kasi ang mga basahin nyo na lang po ang buo ng Mateo 5 from 30 to 47. Okay? Ang mga nagpapatotoo. Ayan. Ang title dyan, ang mga nagpapatotoo kay Jesus. Kasi dito, sabi ng Panginoon natin sa mga pinuno, ano yun? Ito huwag ninyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin. Dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko?
Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi, dali lang ha, kasi ang mga pinuno ng Israel, hindi nga naniniwala kay Jesus, diba? Kasi nga, ini-equal niya yung sarili niya sa pagka-Diyos. Okay? And, wait. Kasi ang kausap ng Panginoong Hesus Kristo sa Juan 5:45, 47, actually mahaba yan eh. Kaya lang, syempre, dito muna tayo sa ilang istorya ba yan? Isa, dalawang chapter. Yan nga, 5. Tatlong chapter. Mahaba. Kaya lang, nasa pangatlong chapter tayo ng Juan 5:45. Yan, 47. Kasi, dito, kausap ng ating Panginoong Hesus Kristo ang mga pinuno ng Israel. Then, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, basahin natin eh. Hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao, sabi ni Jesus. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Okay? Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ngunit ayaw ninyo akong tanggapin. No? Kasi siya na rin yung Diyos, si Jesus. Pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan, ay tinatanggap ninyo siya. Paano kaya sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad ninyo at hindi ang papuri ng nag-iisang Diyos? No? Pag halimbawa yung pangalan ng kilalang tao, doon kayo pumupuri sa Kanya. Pero pag sa pangalan ng Panginoon Diyos, Panginoong Hesus, hindi siya kilala. No? Kasi nga, hindi nila tanggap si Jesus. Okay? Yung mga pinuno ng Israel. Huwag niyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Kasi alam na ni Jesus ang kanilang mga puso. So hindi ang Panginoon na mag-aakusa sa kanila, kundi si Moises. No? Pero alam na rin natin kung anong mayahatol sa kanila dahil alam na ng Diyos mula una pa lang na hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga kalaban ng Panginoong Hesus dito sa mga pinuno ng Israel, si Moises na inaasahan ninyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. Sa mga pinuno ng Israel, no? Noong panahon na ito na nandito si Jesus na kasama niya ang mga taga-Israel, sinabi niya ito sa kanila. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin kayo sa akin. Dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinabi ko? So si Moises, binasa ko yung Old Testament. Hindi pa lahat, pero ang dami kong nabasa
na binanggit ni Moises in Tagalog, in my Tagalog Bible. Sabi niya, ilang beses niya sinabi, ang Panginoon nyo, ang Panginoon nyong Diyos, ang Panginoon ninyong Diyos. Paulit-ulit siya dyan. So, kasi sa New Testament, ang tawag din natin sa Panginoon natin ay, ang tawag din natin kay Jesus ay Panginoon. So, sa Old Testament, tawag din natin sa Diyos ay Panginoon. So, iisa silang Panginoon. Iisa silang Diyos. At si Father Jesus na rin yung nasa Old Testament. Nakasama ni Abraham na naging nagkatawang tao rin siya doon. Na sinamahan sa kwento ni Abraham. Lalo na yung nandun sila sa yung may tatlong lalaking pumunta sa bahay ni Abraham. Dalawang anghel at si Jesus. Si Jesus na po yun kasi ang Panginoon ang tawag sa kanya. Capital Panginoon, capital letters. Okay, so sino yung nagpakita kay Abraham? Si Jesus, Panginoon, kasi Panginoon ang tawag niya. At capital letters, yun, Panginoon. Okay. And sa KJV, mababasa mo ang capital letter ng Lord. Meron ding Panginoon na capital letter sa Old Testament. Marami rin. Marami. Sa mga sinabi ni Moises. Okay, so bakit hindi nakikilala ng pinuno ng Israel si Jesus? Dahil kung tanggap nila mga sinasabi ni Moises, kasi nga nagsulat si Moises patungkol kay Jesus, kay Jesus, na palaging binabanggit ni Moises sa kanila ang Panginoon niyong Diyos, ay tinutukoy ni Moises ang Panginoon natin na si Jesus, na Diyos natin. Okay, ang sinasabi ni Moises, makinig kayo sa Diyos, sa Panginoon niyong Diyos, sumunod kayo sa Panginoon niyong Diyos, igalang nyo ang inyong Panginoon niyong Diyos. Yan ang palaging binabanggit ni Moises sa Old Testament. Yan yung mga nabasa ko. At kung ano pa mga sinabi ni Moises sa Old Testament. Okay? So sa pahayag, 1916 KJV, lahat yan capital letters. Dali natin dun sa Revelation 19. Ayan, Revelation 19, ang nakasulat kasi dito, King of Kings and Lord of Lords. Yan And he had on his, yung King of Kings and Lord of Lords ay kay Panginoong Jesus. Okay? Kay Panginoong Jesus yan. So, sa Mateo 24:44 naman tayo ulit. Mateo 24 Mateo 22 pala. Mateo 22, hindi 24. 22. Mateo 22. Ayan, capital letters Lord, 22:44. Pero dito sa Tagalog, hindi siya kapital. Pero pag binasa natin siya sa English, siya
ay kapital, no? Yan. Okay. 44, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool. Okay. Sa Tagalog, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. So sa KJV ay capital Lord, siya means Diyos. Okay? Diyan na nasa New Testament. So ang tinutukoy ni Haring ni David, di hari ba? Ang sinasabi ni David ay patungkol kay Jesucristo. Nasa ano yan eh? Ano yun? Hindi ko nalagay Hindi ko nasulat ang Acts, Gawa 2. Dagdag natin yung Gawa. Teka lang, Gawa 2:36. Yan. Yun. Gawa 2:36. Ang basahin natin, mga kababayan, malinaw na hindi tinutukoy ni David ang kanyang sarili. Okay, dahil ang ating ninunong si David ay namatay at inilibing, at hanggang ngayon ay alam natin kung saan siya nakalibing. Si David ay propeta, at alam niya na nangako ang Diyos sa kanya ng isa sa kanyang mga lahi ay magmamana ng kanyang kaharian. Dito na tayo, sandali lang. Ang kanyang teka lang. At dahil alam ni David kung ano ang gagawin ng Diyos, nagsalita siya tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, na hindi siya pinabayaan sa libingan at hindi nabulok ang kanyang katawan. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos. Basahin ito Hindi maintindihan yan hanggat hindi binabasa ang umpisa. So, yung nangaral si Pedro, chapter 2, basahin yan. Umpisa 14 hanggang 42. Ang late kasi ng number na to. Hanggang 42 yan Pero babasahin ko dito Dito na tayo sa 13. Jump na tayo dito sa 33 pala. 33. Itinaas siya sa kanan ng 30. Dito na lang ulit dito. 32. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na walang binuhay. Jesus na muling binuhay. Ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos, at kaming lahat ay saksi
saksi na muli siyang nabuhay. Itinaas siya sa kanan ng Diyos at ibinigay sa kanya ng Ama ang banal na Espiritong ipinangako sa kanya. Ang banal na Espiritong ito ay ipinadala naman ni Jesus sa amin. No? Yung nagbigay ng akala kasi nila mga lasing yung mga binigyan ng banal na espiritu na ito ng Panginoon Diyos na pangako niya bago nung umakyat na siya doon sa langit sa kanan ng Ama. At ipinadala naman ni Jesus sa amin at ang kanyang kapangyarihan ang siyang nakikita ninyo at naririnig ngayon. Hindi si David ang itinaas sa langit, pero sinabi niya, nagsalita ang Panginoon sa aking Panginoon. Umupo ka rito sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. Teka lang, tingnan ko muna sa X kung capital letter ba siya. X2. Ayan, capital letter dito sa 34. Dito sa KJV, capital letter sa X yan, capital letter, sulat ko ulit. Sa KJV, capital ang Lord. Tinutukoy kay Jesus. So, Diyos si Jesus, Lord capital. Pag Lord capital, tinutukoy yan kay Panginoong Hesus Kristo, Lord. Ayan. Okay? So, pag capital, Diyos yan. So, sa chapter 2, verse 34, for David is not ascended into the heaven, but he said himself, the Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand. Okay? Yan yun. Until I make thy footstool. Okay? Yan. Mga kaaway niya ni Jesus. Yung Lord is capital. So, it's God. Meaning, Diyos. Diyos si Jesus. Okay? Sinabi ng Panginoon sa Tagalog, nagsalita ang Panginoon. Sinabi ni David, nagsalita ang Panginoon sa aking Panginoon. Ito sa Tagalog, hindi siya capital letter. Yan ha. Sa aking Panginoon. Umupo ka rito sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. So, continue reading tayo. Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinapako niyo sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Ayan, Panginoon, Diyos at Kristo, Savior. Both na Panginoon yung Diyos at tagapagligtas, Savior. Okay? Tagapagligtas. Tagapagligtas. Yan. Screenshot ko yan mamaya. Okay, so naintindihan na ang big letter
na Lord at Panginoon ay tinutukoy kay Hesus Kristo na Diyos. Okay, naintindihan na po ba? Ang Panginoon Diyos natin na si Hesus Kristo ay siya ring ating tagapagligtas. Both Panginoon Diyos at tagapagligtas Kristo. Okay? Kristo. Ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas. Okay? So, screenshot ko ulit yan. Okay. Okay. Papaliwanag ko ulit yan. God bless.